Madaling araw. Ang lungsod ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng apartment ni Gabriel. Nakaupo siya sa kanyang mesa, iniinom ang natitirang malamig na kape habang sinusuri ang mga dokumentong dapat niyang tapusin para sa isang investigative article. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang sobre na nasa ibabaw ng kanyang lamesa, isang liham na natanggap niya kaninang umaga, walang sender, walang kahit anong palatandaan kung sino ang nagpadala. Ang tanging nakasulat sa harapan ng sobre ay, "Tatlong bagay ang humahadlang sa kapayapaan ng iyong tahanan. Alisin mo sila bago mahuli ang lahat." Tumikim siya, iniikot sa kanyang kamay ang sobre bago binuksan ito. Sa loob, may isang sulat na may lumang estilo ng pagsusulat, tila isinulat gamit ang fountain pen. "Gabriel, may mga bagay sa loob ng iyong tahanan na hindi mo binibigyang pansin, ngunit sila ang sanhi ng iyong kawalan ng kapayapaan. Ang una ay sumasalamin sa iyong takot. Ang pangalawa ay nagmamasid sa iyo tuwing gabi. Ang pangatlo ay nagdadala ng diwa ng nakaraan. Hanapin mo sila at alisin bago mahuli ang lahat. Huwag mo silang itapon ng basta-basta, sapagkat hindi ganoon kasimple ang pag-aalis sa kanila." Muling tumahimik si Gabriel, pilit na inuunawa ang kahulugan ng babala. Isa lang itong biro, hindi ba? Isa sa kanyang mga kaibigan marahil ang nagpadala para takutin siya. Pero, bakit parang tumindig ang balahibo niya matapos niyang basahin ito? Nag-inat siya at tumayo mula sa kanyang mesa, dumiretso sa bintana at pinagmasdan ang madilim na lansangan sa ibaba. Walang tao. Ang ulan ay bahagyang humupa, nag-iwan ng malamig na hangin sa paligid. Paglingon niya sa sala, parang may humaplos sa kanyang batok. Mabilis niyang sinuri ang paligid ngunit wala naman siyang nakita. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. "Ano ba tong nararamdaman ko?" bulong niya sa sarili. Pinilit niyang baliwalain ang kakaibang tensyon sa hangin. Nagdesisyon siyang magpahinga at tumuloy sa kwarto. Ngunit habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo, isang bagay ang umagaw ng kanyang pansin, ang lumang salamin na nasa dulo ng hallway. Ito ay isang luma at may bitak na salamin, isang piraso ng antigong dekorasyon na minana pa niya mula sa kanyang lola. Noon pa man, gusto na niyang itapon ito dahil sa bitak sa isang sulok, ngunit hindi niya magawa. Para bang may kung anong pumipigil sa kanya. Saglit siyang huminto sa harapan ng salamin, pinagmasdan ang sariling refleksyon. Ngunit sa isang iglap, may naaninag siyang kakaiba sa likod niya, isang anino na dumaan ng mabilis. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala namang tao sa likod niya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi iyon guni-guni. May nakita siyang gumalaw sa refleksyon. Kinaumagahan, sa kabila ng puyat at kaba, nagpasya siyang bumisita sa isang malapit na simbahan upang makipag-usap kay Padre Mateo, isang matandang pari na naging kaibigan niya sa kanyang mga nakaraang pananaliksik tungkol sa mga lumang kwento ng lungsod. Sa loob ng simbahan, tinanaw siya ng pari habang papalapit siya sa altar. "Gabriel, hindi kita inaasahang bibisita." "May problema ba?" tanong ng pari habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Napabuntong hininga si Gabriel bago ipinakita ang liham. "May natanggap akong sulat. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong seryosohin, pero may kakaibang nangyayari sa bahay ko." Kinuha ni Padre Mateo ang papel, binasa ito ng dahan-dahan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tiningnan niya si Gabriel ng may matinding pag-aalala. "Gabriel, kung sino man ang nagsulat nito mukhang alam nila ang isang bagay na hindi mo alam." Napakunot ang noo niya. "Ano nang ibig mong sabihin?" "Maraming bagay ang maaaring magdala ng enerhiya sa loob ng isang tahanan. Ang ilan ay nagpapalakas ng espiritualidad, ang iba ay humaharang sa kapayapaan. Kung may 3 bagay sa iyong bahay na nagdadala ng hindi ka nais-nais na enerhiya, kailangan mong hanapin kung alin ang may kinalaman sa mga babalang ito." "Pero paano ko malalaman kung alin ang dapat kong alisin?" tanong ni Gabriel, bahagyang nakaramdam ng kaba. "Simulan mo sa kung ano ang nagbibigay sa iyo ng kakaibang pakiramdam. Ano ang pinakaunang bagay na sumagi sa isip mo nang basahin mo ang sulat?" Nag-isip si Gabriel. At isang bagay lang ang malinaw na sumulpot sa kanyang isipan, ang lumang salamin sa kanyang hallway. Dito nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Ang lumang salamin eh." Bulong niya. Muling tumingin si Padre Mateo sa kanya, seryoso ang ekspresyon. "Kung may basag na salamin sa iyong bahay, Gabriel, may dahilan kung bakit hindi mo pa ito naitatapon. At maaaring hindi mo gustong malaman ang dahilan.
Sa pagbalik ni Gabriel sa kanyang apartment, pakiramdam niya ay may bumibigat na enerhiya sa paligid. Binuksan niya ang ilaw at diretsyo siyang naglakad papunta sa hallway, kung saan naroroon ang lumang salamin. Tiningnan niya ito muli, at sa kabila ng malamlam na liwanag ng apartment, napansin niyang parang mas dumami ang mga bitak sa ibabaw nito. Hinawakan niya ang kahoy na frame ng salamin, at sa mismong sandaling iyon, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang batok. "Ano bang meron sa'yo?" bulong niya habang pinag-aralan ang refleksyon niya. Isang iglap lang at biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Napaatras si Gabriel, lumingon sa direksyon ng kusina, ngunit wala siyang nakita. Huminga siya ng malalim at pinilit na kalmahin ang sarili. Ngunit bago pa siya makalayo mula sa salamin, muli siyang sumulyap dito. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nakikita niya sa refleksyon. May isang malabong figura sa likod niya, isang taong nakatayo, nakatingin sa kanya. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Nakatitig si Gabriel sa salamin sa dulo ng hallway. Napansin niyang ang mga bitak nito ay tila lumalim pa mula kagabi. Pakiramdam niya ay may malamig na enerhiya na bumabalot sa paligid ng antigong piraso. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may bagay na bumabalot sa salamin, may isang presensyang hindi niya makita pero dama niya. Huminga siya ng malalim, pumikit sandali, at pilit na inaalis ang kaba. Hindi siya dapat magpatalo sa sariling imahinasyon. Pero hindi ito basta imahinasyon lang, nakikita at nararamdaman niya ito. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay at hinaplos ang gilid ng salamin. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa malamig na basad, isang iglap lang at tila may umalingaw-ngaw na bulong sa kanyang tenga. "Gabriel!" Napaatras siya. Ang kanyang puso ay bumilis ng husto. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Ang kanyang dibdib ay pumipintig sa kaba. "Sinusubukan ko lang isipin na wala ito." Bulong niya sa sarili, pilit na kinakalma ang sarili. Pero paano kung hindi lang ito ilusyon? Bumalik siya sa kanyang mesa at kinuha ang laptop. Kailangan niyang maintindihan kung may koneksyon ang babalang natanggap niya sa mga nangyayari. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang basag na salamin? Nagbukas siya ng ilang lumang artikulo tungkol sa superstisyon at espiritualidad. Sa kanyang pagbabasa, isang impormasyon ang nagpatayo ng kanyang balahibo. Sa maraming kultura, ang basag na salamin ay itinuturing na isang portal. Ito ay isang hadlang na nawasak, na maaaring magbukas ng daan sa mga espiritu at negatibong enerhiya. May ibang artikulo na nagsasaad ng halos parehong bagay. Ang mga salamin ay sumasalamin hindi lamang sa ating refleksyon, kundi sa ating kaluluwa. Kapag ito'y nabasag, maaaring magdulot ito ng isang punit sa pagitan ng mundo natin at ng ibang dimensyon. Muli siyang napatingin sa hallway kung nasaan ang salamin. Hindi niya alam kung ano ang mas kinatatakutan niya, ang posibilidad na totoo ang mga bagay na ito o ang takot na hindi niya maintindihan ang kanyang sariling nararanasan. Hindi niya namalayang lumipas na ang maghapon. Habang palubog ang araw, lalong lumalim ang pakiramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Nang dumating ang gabi, nagdesisyon siyang matulog ng maaga upang subukang iwaksi ang mga naiisip. Pero sa kanyang pag-idlip, isang panaginip ang gumising sa kanyang takot. Sa kanyang panaginip, nasa loob siya ng kanyang apartment, pero may kakaiba, ang paligid ay parang nababalot ng usok, at ang hangin ay malamig na parang yelo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa hallway. Doon, nakita niya ang salamin, pero hindi lang basta ito salamin. Para itong isang pintuan na may lumalalim na anino sa kabilang panig. Hindi niya magalaw ang kanyang katawan. Parang may humahawak sa kanya. Mula sa loob ng salamin, may lumitaw na isang figura, hindi maaninag ng buo ang mukha, ngunit kitang-kita niya ang mga mata nitong nanlilisik, nakatitig sa kanya. "Gabriel!" Mahinang bulong, pero tila pumailan lang sa buong paligid. Mula sa loob ng salamin, unti-unting umaabot ang kamay ng figura, patungo sa kanya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Hanggang sa napabalikwa si Gabriel mula sa kama, humihingal at pawis na pawis. Ang kanyang puso ay bumibilis at ang kanyang kamay ay nanginginig. Isang panaginip lang, pero bakit pakiramdam niya ay tunay ito? Mabilis siyang tumayo, tinungo ang hallway, at tumigil sa harapan ng salamin. Wala naman ito sa ibang posisyon, pero ramdam niya ang bigat ng presensya nito sa paligid. "Hindi na ako mag-aaksaya ng oras," bulong niya sa sarili. Kailangan niya nang alisin ang bagay na ito.
Nagbalot siya ng jacket at dumiretso sa hardware store para bumili ng lumang kumot upang balutin ang salamin. Sa kanyang pagbabalik, kinuha niya ang martilyo at inilagay ito sa tabi. Inilagay niya rin ang kumot sa ibabaw ng kanyang mesa. Kailangan niyang tapusin ito ngayong gabi. Lumipas ang ilang oras bago siya naglakas loob na magsimula. Mahinang sinindihan niya ang ilaw sa sala at huminga ng malalim. Sa kanyang isip, walang ibang dapat gawin kundi ang alisin ang salamin at tapusin ang problemang ito. Dahan-dahan niyang tinanggal ito mula sa pagkakasabit. Sa sandaling hawakan niya ang kahoy na frame, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Parang may bumubulong sa kanyang tenga. Huwag Gi. Napatigil siya. Hindi wala ito. Iniisip niya lang ito. Pilit niyang binuhat ang salamin, ngunit sa sandaling iniangat niya ito, nakita niyang biglang lumalim ang mga bitak, na parang gumagalaw mismo sa harapan niya. Napaatras siya, muntik nang mabitawan ang salamin. Dali-dali niyang ibinalot ito sa kumot, siniguradong hindi niya makikita ang refleksyon habang ginagawa ito. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis, pero hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Binuhat niya ang balot na salamin at lumabas ng apartment. Dala ang martilyo, naglakad siya sa madilim na eskinita patungo sa isang abandonadong lot kung saan niya ito balak durugin. Pagdating doon, inilapag niya ito sa lupa, humugot ng malalim na hininga, at walang pag-aalinlangang itinama ang martilyo sa ibabaw ng salamin. Crash! Ang tunog ng basag na salamin ay pumailan lang sa tahimik na gabi. Hindi siya huminto. Sinigurado niyang basag na basag ang bawat piraso, hanggang sa wala nang matira kundi alikabok at maliliit na piraso. Matapos ang lahat, tumigil siya at huminga ng malalim. Tapos na. Pero bakit parang wala pa ring nagbago? Sa loob niya, may pakiramdam siyang hindi pa natatapos ang lahat. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa direksyon ng kanyang apartment. Sa bintana ng kanyang sala, may nakatayo. Isang figura, anino lamang, nakatitig sa kanya mula sa loob. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. At sa kanyang isipan, isang mahinang boses ang narinig niya, isang bulong na pamilyar na sa kanya. Akala mo ba'y tapos na ito? Gabriel ay nakaupo sa kanyang mesa, hinihigop ang kanyang pangalawang tasa ng kape habang nakatingin sa kanyang laptop screen. Ilang oras na siyang nagbabasa ng mga artikulo tungkol sa basag na salamin at ang posibleng epekto nito sa enerhiya ng isang tahanan. Subalit kahit na nawasak na niya ito, may isang bagay na bumabagabag sa kanya, hindi nagbago ang pakiramdam sa kanyang bahay. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng apartment. Tahimik. Walang kakaiba sa unang tingin, pero may kung anong bigat sa hangin, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila may isang bagay pang naiwan. Tumayo siya at naglakad sa sala. Ano pa ba ang meron dito na maaaring may kinalaman sa babala? Sa isang sulok ng estante, natigilan siya nang mapansin ang isang bagay, isang estatwa ng kwago. Napakunot ang noo niya. Matagal na itong naroroon, isa sa mga paborito niyang dekorasyon. Isang beses lang niya itong binigyan ng atensyon mula nang matanggap niya ito bilang regalo mula sa isang kasamahan noong bumisita siya sa isang lumang bayan sa Timog Amerika. Minsan na niyang naisip na alisin ito pero hindi niya ito kailanman nagawa. Bakit ngayon lang niya ito naalala? Lumapit siya, tinitigan ang kwago. Ito ay yari sa makintab na itim na bato, may malalalim na ukit sa mga pakpak at matalim na mga mata na parang nakatitig pabalik sa kanya. May kung anong hindi tama sa itsura nito ngayon, mas mukhang buhay kaysa dati. Nagkibit balikat siya. Imahinasyon mo lang yan, Gabriel. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na hinanap kung may kahulugan ba ang simbolismo ng kwago sa iba't ibang kultura. Habang binabasa niya ang mga resulta, unti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa sinaunang paniniwala, ang kwago ay isang bantay ng mundo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa ilang kultura, ito ay nagdadala ng katalinuhan, ngunit sa iba, ito ay isang simbolo ng kamatayan, paniniktik, at mga hindi nakikitang nilalang na nasa paligid. Lalong lumalim ang kanyang kaba habang binabasa niya ang mga paniniwala tungkol dito. Sa ilang tribo ng Mesoamerica, ang mga kwago ay isinasaalang-alang bilang mga tagapaghatid ng masamang balita. Isang bantay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Muli niyang tinitigan ang estatwa sa kanyang mga kamay. Bakit siya binigyan nito ng kasamahan niya noon? Bakit tila mas lumakas ang presensya nito matapos niyang sirain ang salamin? Kinabukasan, napagdesisyonan niyang kumonsulta sa isang eksperto sa sinaunang simbolismo.
Pumunta siya sa isang maliit na tindahan ng mga antigong gamit sa kabilang bahagi ng lungsod. Ang nagmamay-ari nito ay si Aling Estrella, isang matandang babae na kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa espiritualidad at mga lumang paniniwala. Pagpasok pa lang niya, agad siyang sinalubong ng matanda. "Gabriel, hindi kita inaasahang makikita rito," anang matanda habang inayos ang ilang lumang libro sa kanyang mesa. "May kailangan akong itanong sa inyo," sagot niya, inilabas ang kuwago mula sa kanyang bag. "Ano po ang alam niyo tungkol dito?" Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Aling Estrella. Napakurap siya at tila isang iglap ay naging seryoso. Dahan-dahan niyang kinuha ang estatwa at hinawakan ito gamit ang dalawang kamay. "Gabriel," mahina niyang sabi, "saan mo nakuha ito?" "Galing ito sa isang kasamahan ko noon. Regalo niya sa akin matapos naming bumisita sa isang lumang bayan sa Timog Amerika. At mula noong narito ito sa bahay mo, may naramdaman ka bang kakaiba?" Saglit na nag-alinlangan si Gabriel. "Noong una, wala naman. Pero kamakailan lang, parang may kakaibang bigat sa bahay ko. Parang may bumabalot na enerhiya na hindi ko maipaliwanag." Muling tinitigan ng matanda ang kuwago. Hindi ito isang ordinaryong dekorasyon. Ang mga kuwago tulad nito ay ginagamit sa ilang ritual bilang mga tagapangalaga ng mga kaluluwa. Ang ilan ay nagsasabing sila ay nagmamasid sa kaluluwa ng isang tao, habang ang iba naman ay naniniwalang maaari nilang dalhin ang isang espiritu sa kabilang mundo. Nanlamig ang kanyang katawan sa narinig. "Kaya ba pakiramdam ko may nakatingin sa akin?" mahina niyang tanong. "Hindi imposible," sagot ng matanda. "Lalo na kung ikaw mismo ay hindi sinasadyang binuksan ang isang pinto sa pagitan ng ating mundo at ng sa kanila." Napaisip si Gabriel. Ang basag na salamin. Paano kung sa pagsira niya nito may kung anong lumipat? At ang estatwang ito ang naging bagong sisidlan. Pagbalik niya sa kanyang apartment, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Kailangang mawala na ang estatwang ito. Pero habang hawak niya ito, parang biglang bumigat ang kanyang katawan. Hindi niya ito maibaba. Para bang may kung anong kumukontrol sa kanya, pilit siyang pinipigilan. Nagsimula siyang makarinig ng mahihinang tunog sa paligid, parang mahihinang yapak sa sahig. Lumingon siya, pero wala namang ibang tao sa bahay. Ang kanyang puso ay pumintig ng mabilis. Tiningnan niyang muli ang estatwa. Sa unang pagkakataon, napansin niyang parang may maliit na ukit sa ilalim nito na hindi niya napansin noon. Lumapit siya sa mesa, binuksan ang kanyang laptop at kinuha ang flashlight. Dahan-dahan niyang sinuri ang ukit. May isang maliit na simbolo, isang mata na nakapalibot sa isang bilog. Binuksan niya ang isang website tungkol sa sinaunang simbolismo at sinubukang hanapin kung ano ang kahulugan ng simbolo. Ilang minuto ang lumipas at biglang tumayo ang kanyang balahibo sa nabasa niya. Ang simbolong ito ay ginagamit sa ilang seremonya upang itali ang isang espiritu sa isang bagay. Madalas itong inilalagay sa mga estatwa upang gawing tahanan ng isang espiritual na bantay. Ang sinumang may-ari ng bagay na ito ay maaaring mapansin ang kakaibang enerhiya sa kanyang paligid. Muli siyang napatingin sa estatwa. Tahanan ng isang espiritual na bantay. Dahil ba dito kaya siya palaging nakakaramdam ng may nakatingin sa kanya? Dahil ba dito kaya hindi pa rin nawala ang bigat sa kanyang bahay matapos niyang sirain ang salamin? Kailangang mawala ito. Lumabas siya ng apartment, dinala ang estatwa sa isang malayong lugar sa labas ng lungsod. Sa isang masukal na gubat malapit sa ilog, huminto siya sa isang clearing. Huminga siya ng malalim at inilapag ito sa lupa. Muli niyang naalala ang babala ni Aling Estrella, hindi maaaring basta-basta itapon ito. Kailangan itong wasakin ng maayos. Dinampot niya ang isang bato at buong lakas na ipinukpok ito sa estatwa. Isang malalim na basag ang lumitaw. Paulit-ulit niyang inulit ang ginawa hanggang sa mabiyak ito sa maraming piraso. Tahimik ang paligid. Ang dating bigat na kanyang nararamdaman ay tila unti-unting lumuluwag. Nakahinga siya ng malalim at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Tapos na. Pero habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, may narinig siyang kaluskos sa likuran. Nang lumingon siya, isang anino ang mabilis na dumaan sa gilid ng kakahuyan. Hindi siya makagalaw. At sa isang iglap, isang malamig na bulong ang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Hindi pa ito tapos, Gabriel. Gabriel ay nagising mula sa isang panaginip na hindi niya matandaan.
Ang kanyang buong katawan ay pinagpapawisan, ngunit ang silid niya ay hindi naman mainit. Malamig. Tahimik. Ngunit may kung anong bumabalot sa paligid niya. Umupo siya sa gilid ng kama, huminga ng malalim, at pilit na pinakalma ang sarili. Ilang araw na siyang hindi maayos ang tulog. Hindi na ito normal. Hindi na ito pagod o stress lamang. Tumayo siya at nagpunta sa banyo upang maghilamos. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mukha, bigla siyang napahinto. Sa dulo ng kanyang paningin, sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, may nakita siyang anino na dumaan sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon. Walang tao. Nanlamig ang kanyang katawan. Lumakad siya pabalik sa sala at agad niyang napansin ang kakaibang ayos ng kanyang apartment. Parang may gumalaw sa kanyang mga gamit. Ang mga libro na nakasalansan sa kanyang mesa ay nakahulog sa sahig. Ang kurtina ay bahagyang gumalaw kahit walang hangin. Ang ilang larawan sa dingding ay nakaangat ng bahagya, tila hindi nakasabit ng maayos. Mabilis niyang sinuri ang kanyang pinto. Nakalok naman ito. Naglakad siya pabalik sa sala, at ang kanyang paningin ay agad na bumagsak sa isang bagay na hindi pa rin niya naalis, ang estatwang Kuwago. Nakaupo ito sa sulok ng estante, nakatitig sa kanya gamit ang matalim nitong mga mata. Kailangan ko nang alisin ito. Kinabukasan, hindi na siya nagdalawang isip. Bumisita siya kay Lucia, isang eksperta sa okultismo na ipinakilala sa kanya ni Padre Mateo. Gabriel, may bumabagabag sa'yo, agad na bati ng babae nang dumating siya sa kanyang shop na punong-puno ng mga lumang aklat, kakaibang gamit at insenso. Ano ang dala mo? Nilapag ni Gabriel sa mesa ang isang larawan ng estatwang Kuwago na kuha mula sa kanyang cellphone. Hindi niya ito nais bitbitin sa takot na baka may masamang mangyari. Napatingin si Lucia sa larawan. Agad siyang sumimangot. Gabriel, anong pakiramdam mo simula nang dumating ang bagay na ito sa bahay mo? Nang una, wala naman akong napapansin. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang may bumibigat sa bahay ko. Nakakaramdam ako ng mga presensya, at parang may nakatingin sa akin kahit mag-isa ako. Pinagmasdan ni Lucia ang imahe ng mas matagal bago siya humugot ng malalim na hininga. Ang mga bagay tulad nito ay hindi simpleng dekorasyon. May ilan na walang epekto, pero may iba na may dalang enerhiya mula sa pinanggalingan nila. Hindi porket nawala ang isang malas na bagay, tulad ng salamin na sinira mo, ay nawala na rin ang lahat ng nakadikit sa enerhiya nito. Napakurap si Gabriel. Ibig mong sabihin, kahit na tinanggal ko na ang basag na salamin, may naiwan pang epekto. Tumango si Lucia. Minsan, ang mga espiritu o enerhiyang nakakapit sa isang bagay ay lumilipat sa iba. Kung may isang bagay sa bahay mo na maaaring naging bagong sisidlan ng enerhiya, malamang ito ang estatwa ng Kuwago. Muli niyang binalikan sa isipan ang mga kakaibang nararamdaman niya mula nang alisin niya ang salamin. Dumoble ang bigat. Dumami ang kakaibang pangyayari. Tama ka, bulong niya. Dati, ang bigat lang ng pakiramdam ko ay nasa hallway kung saan nakasabit ang salamin. Pero ngayon, buong bahay ko na ang apektado. Hindi mo pa ito tuluyang inaalis, hindi ba? Tanong ni Lucia. Tumango si Gabriel. Sinubukan ko. Pero pigil siyang napalunok. Bakit nga ba hindi pa niya ito natatapon? Sa tuwing susubukan niyang alisin ito, parang may bumabalot na panghihinayang sa kanyang dibdib. Isang parte ng kanyang isip ang nagsasabing, wala namang masama dito. Hayaan mo na lang. Pero ngayon, naalala niya ang naramdaman niya noong hawak niya ito, ang mabigat na pakiramdam na parang may pumipigil sa kanya. Hindi normal na maramdaman mo yan, sagot ni Lucia. May ilang bagay na may malakas na enerhiya, kaya't nagagawang manatili sa isang lugar, kahit gustuhin mong alisin sila. Tulad ng isang bantay. Isang espiritong naitalaga na magmasid. Napabuntong hininga si Gabriel. Bantay? Sino ang binabantayan? Siya. Paano ko ito aalisin? Tanong niya sa wakas. Una, sagot ni Lucia, hindi mo ito maaaring basta-basta itapon kung saan-saan. Dahil kung tama ang hinala ko, hindi lang ito isang ordinaryong estatwa, ito ay isang sisidlan. Kung hindi mo ito wawasakin ng tama, maaaring bumalik ang enerhiyang dala nito. Kinilabutan si Gabriel. At kung tatanggalin mo ito nang hindi mo alam ang tamang paraan, baka magdala ka pa ng mas matinding problema. Bumalik si Gabriel sa kanyang apartment nang may mabigat na pakiramdam. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik.
Ano ba talaga ang meron sa estatwang ito? Huminga siya ng malalim bago siya pumasok. Ngayon ang gabi na tatapusin niya ito. Agad niyang nilapitan ang estante kung saan nakalagay ang estatwa. Tinitigan niya ito ng matagal. Humakbang siya palapit. Ngunit sa mismong sandaling idinampi niya ang kanyang mga daliri sa malamig na ibabaw nito, isang matinding alon ng kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Parang may mga mata na nakatitig sa kanya. Napalunok siya. Dapat niya itong alisin. Bumunot siya ng isang itim na tela mula sa kanyang bag at dahan-dahang binalot ang estatwa. Habang ginagawa niya ito, para bang lumalalim ang bigat sa paligid ng silid. Nanigas ang kanyang katawan nang marinig niya ang isang tunog mula sa loob ng apartment, isang mahina, tila pabulong na tinig. Huwag. Parang nagpatigil ng hangin ang tunog na yon. Hindi niya alam kung saan ito nagmula. Pero sigurado siyang may nagsalita. Mabilis niyang dinampot ang estatwa, inilagay ito sa isang bag at lumabas ng apartment. Hindi niya alam kung anong klaseng enerhiya ang bumabalot dito, pero hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa. Nagmaneho siya palabas ng lungsod, papunta sa isang liblib na lugar malapit sa kabubatan kung saan niya iniwan ang basag na salamin. Doon, hinukay niya ang lupa gamit ang isang pala at inilagay ang estatwa sa loob. Kumuha siya ng asin mula sa isang supot at itinapon ito sa ibabaw bago tinabunan ng lupa. Huminga siya ng malalim. Tapos na. Nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Pero bago pa siya makapasok sa loob ng kotse, may naramdaman siyang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. At sa kanyang isipan, muling umalingaw-ngaw ang tinig. Nagkakamali ka, Gabriel. Hindi mo ako basta-basta matatanggal. Dahan-dahang isinara ni Gabriel ang pinto ng kanyang apartment, ngunit sa halip na ginhawa, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Kahit na nawala na ang estatwang kuwago, hindi pa rin nawala ang bigat sa kanyang paligid. Parang may nakatingin pa rin sa kanya. Nilibot niya ang kanyang tingin sa buong sala. Ilang araw na ang lumipas simula nang simulang alisin niya ang mga kakaibang bagay sa kanyang bahay, ang basag na salamin, ang estatwang kuwago, at ngayon, may isa pang natitirang tanong sa kanyang isipan. Bakit hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam sa bahay na ito? Naupo siya sa sofa, pagod na pagod, habang iniisip kung ano pa ang natitira. Ano pa ang hindi niya napansin? Ano pa ang kailangang alisin? Tumayo siya at lumapit sa kanyang lumang estante, ang isang sulok ng bahay na hindi pa niya ganap na naayos sa kabila ng lahat ng nangyari. Maraming bagay ang nakasalansan dito, karamihan ay mga alaala mula sa kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Habang inaabot niya ang isang kahon upang itabi, bigla niyang napansin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nabibigyang pansin, isang koleksyon ng mga maskarang tribal. Kinuha niya ang isa sa mga maskara at pinagmasdan ito ng mabuti. Isa itong itim at pulang kahoy na may mga ukit na simbolo sa paligid ng mata at bibig. Naalala niyang binili niya ito sa isang maliit na merkado sa Africa, habang iniisip lang noon na isa itong magandang dekorasyon. Ngunit ngayong hawak niya ito, may kakaiba. Parang may mainit na enerhiyang bumabalot dito. Agad niyang sinuri ang iba pang maskara. Lahat sila ay may kakaibang disenyo at mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. May isang maskara mula sa Timog Amerika na may malademonyong mukha, may isa mula sa Timog Silangang Asya na mukhang pangseremonya, at isa mula sa isang maliit na tribo sa Oceania na may mahahabang mata at tila nakangising ekspresyon. Lahat ng ito ay mga souvenir na binili niya noon, walang iniisip kundi ang kagandahan ng pagkakagawa at ang kwento ng mga kultura kung saan sila nanggaling. Pero ngayon, isang bagay ang tumama sa kanya, lahat ng bagay na naging sanhi ng kanyang mga problema ay mga lumang alaala mula sa kanyang mga paglalakbay. Ang salamin, minana mula sa kanyang pamilya. Ang kwago, regalo mula sa isang kasamahan sa ibang bansa. At ngayon, ang mga maskara, mga naipon mula sa kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Napakapit siya sa gilid ng mesa habang unti-unting lumilinaw ang katotohanan sa kanyang isipan. Ang problema ay hindi isang bagay lang. Ang kanyang bahay ay punong-puno ng mga piraso ng iba't ibang espiritualidad at enerhiya na hindi niya naintindihan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang hinanap ang pangalan ng isang antropologo at eksperto sa sinaunang mga ritual na minsan niyang nakapanayam sa isang lumang artikulo. Si Ir Armando Vasquez, isang dalubhasa sa kultura at espiritualidad ng mga sinaunang tribo.
Nagpadala siya ng mensahe sa email nito at sa kanyang gulat, agad itong sumagot. Gabriel, napaka-interesante ng iyong katanungan. Maaari tayong magkita bukas sa aking opisina. Ngunit bago ka dumating, nais kong sabihin ito, maraming maskara ang ginagamit hindi lamang sa sining kundi sa mga ritual. Minsan, ang mga ito ay hindi lang simpleng dekorasyon. Mag-ingat ka. Napalunok si Gabriel sa nabasa niya. Hindi lang ito basta lumang maskara. May dahilan kung bakit hindi nagbabago ang enerhiya sa kanyang bahay. Kinabukasan, nagpunta siya sa opisina ni AC Vasquez. Ang lugar ay isang lumang gusali na puno ng sinaunang mga artifact, larawan, at dokumento tungkol sa iba't ibang kultura. Pag-upo pa lang niya, agad siyang tinanong ng dalubhasa. Gabriel, may mga pangyayari ba sa iyong bahay simula nang magkaroon ka ng mga maskarang ito? Tumango siya. Pakiramdam ko, kahit natanggal ko na ang iba pang bagay na may masamang enerhiya, may natitira pa ring presensya sa bahay ko. Kinuha ni AC Vasquez ang isa sa mga larawan ng maskara na ipinadala ni Gabriel. Tinitigan niya ito sa katumango. Alam mo ba kung saan ginagamit ang ganitong uri ng maskara? Umiling siya. Hindi ko masyadong inalam noon. Basta binili ko lang bilang souvenir. Ang maskarang ito, sabi ng eksperto habang tinuturo ang isa sa mga larawan, ay ginagamit sa isang sinaunang ritual upang tumawag ng espiritual na gabay. Pero hindi lahat ng espiritual na nilalang ay masasabing mabuti. May ilan na ginagamit ang ganitong ritual upang magbukas ng daan sa mga hindi natin nakikita. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Gabriel. Isa pa, patuloy ni AC Vasquez, hindi lang basta ordinaryong maskara ang maaaring may ganoong enerhiya. Kung ang isang maskara ay ginamit sa isang seremonya bago ito ipagbili, maaaring may natitirang enerhiyang nakakabit dito. At kung nakolekta mo ang iba't ibang maskara mula sa iba't ibang ritual, pinagsama-sama mo ang iba't ibang espiritual na impluensya sa isang lugar, sa iyong bahay. Dito na tumigas ang kanyang katawan. Ibig sabihin, tumango si AC Vasquez. Ibig sabihin, maaaring hindi lang isa, kundi maraming enerhiya ang gumagalaw sa bahay mo. At kung hindi mo alam kung paano sila aalisin ng maayos, baka mas lalo mo pang mapalakas ang kanilang presensya. Nanlamig ang kanyang palad. Anong dapat kong gawin? Pagbalik niya sa kanyang apartment, tinipon niya ang lahat ng maskara sa isang kahon. Hindi niya na kayang panatilihin ang mga ito sa kanyang tahanan. Pero bago niya ito alisin, isang bagay ang nangyari. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Napalingon siya. Walang tao. Pagtingin niya sa sahig, may isa sa mga maskara na nalaglag mula sa kahon, ang maskarang may pulang ukit sa paligid ng mata. Bigla siyang nakaramdam ng matinding presensya sa kanyang likuran. Napakalamig ng hangin at tila may aninong dumaan sa kanyang paningin. Huli na para alisin kami eh. Tumigil ang kanyang hininga. May boses na bumulong sa kanyang tenga. Hindi na siya naghintay pa. Dali-dali niyang kinuha ang maskara, isinara ang kahon at lumabas ng bahay. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta pagtatapon ang gagawin niya. Kailangan niyang sirain ang mga ito. Nagmaneho siya patungo sa isang desyertong lugar sa labas ng lungsod. Doon, hinukay niya ang lupa, inilagay ang mga maskara sa hukay, at saka ibinuhos ang asin sa ibabaw. Pero bago niya sindihan ang apoy, may isang huling bulong siyang narinig. Akala mo'y tapos na, Gabriel. At sa kanyang paningin, sa loob ng hukay, isang pares ng mata ang kumikislap sa dilim. Madaling araw. Nakaupo si Gabriel sa kanyang mesa, nakatitig sa walang laman na tasa ng kape. Bagamat na itapon na niya ang mga maskara kagabi, hindi niya pa rin nararamdaman ang ginhawa na inaasahan niya. May kung anong nananatili pa rin sa kanyang bahay. Mula sa bintana, kitang-kita niya ang mga unang liwanag ng araw. Pagod na siya. Ilang linggo na siyang nakararanas ng ganitong pakiramdam, at ngayon, kahit nawala na ang mga misteryosong bagay sa kanyang tahanan, may naiwan pa rin isang presensya, isang anino sa sulok ng kanyang isipan. Hindi sapat ang simpleng pagtatapon. Kailangan niya ng mas matibay na hakbang. Nang umagang iyon, nagpunta siya sa simbahan upang muling makipag-usap kay Padre Mateo. Pagpasok niya, naramdaman niya ang bahagyang ginhawa sa malamig ngunit mapayapang paligid ng bahay-sambahan. Nakita siya ng pari mula sa altar at lumapit ito sa kanya. Gabriel, hindi kita inaasahang babalik agad. Tumango siya at huminga ng malalim. Padre, naitapon ko na ang lahat ng bagay na nagdadala ng masamang enerhiya.
Pero hindi pa rin ito natatapos. May bumabalot pa rin sa bahay ko. Tinitigan siya ng pari bago ito tumango. Minsan, hindi sapat ang basta pag-aalis ng isang bagay. Kailangan itong tuluyang itakwil. Ang mga espiritual na enerhiya, lalo na ang hindi natin nakikita, ay maaaring manatili kahit wala na ang mga pisikal na bagay. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Gabriel, ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Isang ritual ng paglilinis, sagot ng pari. Kailangan mong isara ang anumang natitirang pinto na maaaring nabuksan sa iyong tahanan. Sa utos ni Padre Mateo, tinawagan niya si Magdalena, isang babaeng dalubhasa sa mga ritual ng espiritual na paglilinis. Ilang oras lang ang lumipas at nagtagpo sila sa isang maliit na silid sa likod ng simbahan, kung saan ipinakita ni Gabriel ang mga larawan ng kanyang bahay at mga bagay na itinapon niya. Mabilis na sinuri ni Magdalena ang mga larawan. May lungkot sa kanyang mga mata nang ilapag niya ito sa mesa. Ang mga bagay na iyon ay maaaring may mga enerhiyang hindi mo naintindihan nang una mo silang dinala sa bahay mo, sabi nito. Ang problema ay, hindi lang sila nawala, lumipat lang sila. Lumulok si Gabriel. Ibig sabihin may naiwan pa. Tama, sagot ni Magdalena. At ngayon, kailangan mong gawin ang huling hakbang. Isang ritual ng pagsasara. Hapon na nang bumalik si Gabriel sa kanyang apartment kasama si Magdalena. Pagbukas pa lang ng pinto, ramdam na niya agad ang bigat ng hangin. Tahimik ang babae habang iniikot ang paningin sa bawat sulok ng bahay. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang ilang puting tela, isang maliit na sisidlan ng asin, at isang lalagyan ng langis. Kailangan nating ihiwalay ang enerhiyang naiwan dito, anya. Ang unang hakbang ay ang pagsasara ng anumang daan na maaaring ginagamit nila upang manatili rito. Agad nilang sinimulan ang ritual. Si Gabriel ay may hawak na kandila habang si Magdalena ay nagbubudbod ng asin sa bawat sulok ng silid. Habang ginagawa nila ito, nagsimula niyang maramdaman ang isang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang likuran. Dumaan sila sa sala, sa kusina, sa bawat sulok ng apartment, paulit-ulit na binabanggit ang mga salitang itinuro ni Magdalena upang itakwil ang anumang masamang enerhiya. Ngunit nang makarating sila sa hallway kung saan dating nakasabit ang basag na salamin, biglang bumigat ang kanyang katawan. Nanigas ang kanyang mga daliri sa hawak na kandila. Parang may pumipigil sa kanya sa lugar na yon. Gabriel, bulong ni Magdalena. Nararamdaman mo ba? Tumango siya, hindi makapagsalita. Ang hangin ay mas malamig kaysa sa ibang bahagi ng bahay. Hindi ito normal. May nananatili pa rito. Mabilis na kumuha si Magdalena ng puting tela at sinimulang ipahid ito sa pader, sa mga pintuan, at sa sahig. Pero bago pa siya matapos, isang tunog ang pumuno sa hallway, isang mahina, basag-basag na boses. Bakit mo ako iniiwan? Nanlamig ang buong katawan ni Gabriel. Lumapit sa kanya si Magdalena at mahigpit siyang hinawakan sa braso. Huwag kang makinig, mahina nitong sabi. Wala silang kapangyarihang manatili rito kung hindi mo sila hahayaan. Muli nilang ipinagpatuloy ang ritual. Sa huling hakbang, iniabot ni Magdalena ang isang maliit na lalagyan ng langis kay Gabriel. Hawak mo ito, Anya. Ikaw mismo ang magsasara ng pinto sa pagitan mo at ng enerhiyang ito. Lagyan mo ng langis ang bawat gilid ng iyong pintuan, ng iyong bintana, at lalo na ang lugar kung saan mo dating inilagay ang mga bagay na iyong itinapon. Ginawa niya ang utos. Habang isinasagawa niya ito, ramdam niya ang hindi maipaliwanag na lakas sa paligid niya, parang may pumipiglas, parang may bumubulong sa kanya, ngunit hindi niya ito maunawaan. Itinuon niya ang kanyang isip sa isang bagay lamang, matatapos na ito. Kailangan niyang matapos ito. Nang matapos ang ritual, tumayo silang dalawa sa gitna ng sala. Tahimik. Tahimik ang buong apartment. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, pakiramdam ni Gabriel ay humupa na ang bigat. Tiningnan siya ni Magdalena at mumiti ng bahagya. Tapos na, Gabriel. Hindi na sila makakabalik. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon sa maraming linggo, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Hindi siya sigurado kung anong klaseng enerhiya ang pumasok sa kanyang bahay. Hindi niya rin alam kung paano ito nagsimula. Pero ang sigurado siya ngayon, wala na sila rito. Lumipas ang 3 araw, at sa bawat umaga na nagising siya, mas gumagaan ang pakiramdam niya. Wala nang kakaibang tunog. Wala nang presensya sa paligid. At higit sa lahat, wala nang takot sa kanyang isipan.
Doon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang epekto ng mga bagay na kanyang inuwi noon. Hindi lahat ng lumang gamit ay simpleng dekorasyon. May ilan sa kanila ang may dalang kwento, enerhiya, at minsan, isang hindi inaasahang anino. Sa huli, ang kanyang bahay ay bumalik sa pagiging isang tahimik na kanlungan. At para kay Gabriel, ito ang pinakamalaking ginhawang matagal na niyang hinahanap. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nagising si Gabriel nang may pakiramdam ng kapayapaan. Walang bigat sa kanyang dibdib, walang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang kwarto. Tahimik ang buong apartment. Hindi na niya kailangang bumangon na may kaba, hindi na niya kailangang tingnan kung may anino sa sulok ng kanyang paningin. Wala na sila. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at lumakad papunta sa bintana. Ang sinag ng araw ay malaya nang pumapasok sa loob ng bahay. Iba ang pakiramdam ngayon, parang totoong tahanan na ang kanyang apartment. Nakahinga siya ng malalim. Natapos na rin sa wakas. Pagdating sa kusina, naghanda siya ng kape at umupo sa mesa. Tahimik at payapa ang paligid, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid ng bahay. Malinis. Magaan. Parang hindi na ito ang parehong lugar na kinatatakutan niya noon. Pero alam niyang hindi lang ito, dahil sa pisikal na paglilinis, may enerhiyang nabago rito. Naging mas malalim ang kanyang pag-unawa sa lahat ng nangyari. Hindi lang ito tungkol sa mga bagay na tinanggal niya, tungkol din ito sa kung paano niya naisip ang kanyang tahanan. Ang kanyang bahay ay naging isang sisidlan ng mga alaala, ng mga enerhiya na hindi niya lubos na naintindihan. Pero ngayon, may pagkakataon siyang muling itayo ito sa paraang tunay na magdadala ng kapayapaan. Nang hapong iyon, dumaan si Padre Mateo upang makita ang kanyang kalagayan. Pagkapasok ng pari, agad nitong napansin ang pagbabago. Gabriel, ramdam ko ang gaan ng bahay mo ngayon, anya habang iniikot ang tingin sa paligid. Iba ito sa dati. Tumango si Gabriel. Hindi ko may paliwanag, Padre. Pero mula nang natapos ang ritual, para bang ibang lugar na ito. Umiti ang pari. Dahil hindi lang ang bahay mo ang nagbago. Ikaw rin. Napaisip siya sa sinabi nito. Nga. Nagbago rin siya. Ang dating pag-aalinlangan niya tungkol sa mga enerhiya, sa hindi nakikitang mundo, ngayon, alam niyang hindi lang ito katang-isip. Ang bawat bagay sa paligid natin ay may epekto, may kwento, at maaaring magdala ng mga enerhiyang hindi natin namamalayan. Tulad ng isang sugat, patuloy ni Padre Mateo, hindi sapat ang pag-aalis ng dumi. Kailangan mo ring alagaan ang sugat upang tuluyang gumaling. Anong ibig mong sabihin, Padre? Tapos na ang panganib sa bahay mo, Gabriel. Pero ang pagpapanatili ng kapayapaan ay isang proseso. May ilang bagay kang kailangang gawin upang mapanatili ang balanse rito. Sa gabing iyon, sinunod ni Gabriel ang mga payo ni Padre Mateo at Magdalena upang mapanatili ang magandang enerhiya sa kanyang tahanan. Una, inilagay niya ang asin sa 4 na sulok ng bahay. Ayon kay Magdalena, ang asin ay may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya. Kada linggo, papalitan niya ito upang mapanatili ang kalinisan ng enerhiya sa kanyang tahanan. Pangalawa, nagsindi siya ng insenso at pinaikot ito sa bawat silid. Ang usok ng insenso ay tumulong upang linisin ang mga natitirang enerhiya at mapanatili ang pagiging magaan ng lugar. Pangatlo, lumikha siya ng isang maliit na espasyo para sa pagninilay at panalangin. Hindi ito kailangang ingrande, isang maliit na sulok na may kandila, ilang bato na sumisimbolo ng proteksyon, at isang maliit na larawan ng kanyang yumaong lola na siyang nagparamdam sa kanya ng tunay na tahanan. Habang inaayos niya ito, napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa loob niya, hindi na siya takot. Hindi na siya nag-aalala kung may anino sa kanyang likuran, hindi na siya kinakabahan tuwing bumabagsak ang dilim. Sa halip, may pakiramdam ng kapayapaan. Lumipas ang ilang araw at lalong naging malinaw kay Gabriel ang pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Hindi lang ito tungkol sa bahay niya, tungkol ito sa kung paano siya mamumuhay mula ngayon. Hindi na siya magdadala ng kahit anong bagay nang hindi niya naintindihan ang pinagmulan nito. Hindi na siya padadala sa mga lumang gawi ng pagkolekta ng bagay ng walang pag-ingat. At higit sa lahat, natutunan niyang makinig sa kanyang sariling pakiramdam. Ang mundo ay hindi lang basta kung ano ang nakikita natin. May mga bagay na nararamdaman, may mga enerhiya na sumasama sa atin kahit hindi natin nakikita. Dati, hindi siya naniniwala sa ganoon. Pero ngayon,
Ngayon, alam niyang may mga pinto na dapat isara at may mga bagay na hindi dapat papasukin sa ating buhay. Isang gabi, nakaupo siya sa kanyang sofa, iniinom ang isang tasa ng mainit na tsaa. Walang kaba, walang takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na ligtas siya sa sarili niyang tahanan. Ngunit bago siya pumikit upang magpahinga, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang batok. Napatingin siya sa paligid. Walang kahit anong kakaiba. At sa isang iglap, bumalik ang isang alaalang pilit niyang kinalimutan, ang liham na natanggap niya noong unang araw. Dahan-dahan siyang lumingon sa mesa. Doon, sa ilalim ng mga papel, naroon pa rin ito. At nang buksan niya ito, isang bagong mensahe ang nakasulat sa ilalim ng lumang sulat. Nagising ka na, Gabriel. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Nanlalamig siyang napaatras. Sa kanyang paligid, biglang bumigat muli ang hangin. At sa kanyang paningin, sa sulok ng silid, isang malabong anino ang unti-unting bumubuo ng anyo. Lumipas ang 5 taon mula noong gabing iyon. Matagal na mula nang huling makaramdam si Gabriel ng takot sa loob ng kanyang tahanan. Sa wakas, natagpuan niya ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Sa loob ng panahong ito, marami siyang natutunan. Hindi na siya basta-basta tumatanggap ng mga bagay na walang kwenta o hindi niya naintindihan ang pinagmulan. Nagbago ang pananaw niya sa buhay, sa mundo, sa enerhiya na bumabalot sa bawat bagay sa paligid natin. Ngayon, isang bagong kabanata ang kanyang sinisimulan. Nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop, tumatakbo ang kanyang daliri sa keyboard habang isinusulat ang artikulo na matagal niyang pinag-isipan. Ang bigat na hindi nakikita, paano maaaring magdala ng enerhiya ang mga bagay sa ating buhay. Sa loob ng maraming taon bilang mamamahayag, nasanay si Gabriel na magsulat tungkol sa politika, kriminalidad at malalaking issue sa lipunan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na isusulat niya ang isang napakapersonal na kwento, ang sarili niyang kwento. Sa artikulong ito, isinalaysay niya ang kanyang karanasan, ang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang tahanan, ang 3 bagay na naging daan para sa hindi inaasahang presensya, at ang paraan ng pagpapalaya niya rito. Ipinakita niya kung paano maaaring magdala ng hindi lang alaala ang mga bagay sa ating paligid, kundi pati na rin enerhiyang hindi natin laging naintindihan. Marami sa atin ang mahilig mag-ipon ng mga bagay. Mga lumang alaala, antigong kagamitan, o mga regalong hindi natin alam ang tunay na kasaysayan. Ngunit hindi natin naiisip na minsan, ang mga bagay na ito ay nagdadala ng higit pa sa kanilang material na anyo, dala nila ang enerhiya ng nakaraan, ng mga taong gumamit sa kanila, ng mga kwentong hindi pa natatapos. Hindi ko nais sabihin na dapat tayong matakot sa lahat ng bagay sa paligid natin. Ngunit dapat tayong maging maingat. Ang ating mga tahanan ay ating kanlungan, ang ating sagradong espasyo. Ano ang ating dinadala sa loob nito? Ano ang ating pinapanatili? At higit sa lahat, paano natin ito pinoprotektahan? Natapos niya ang artikulo sa isang babala para sa mga mambabasa. Maging maingat. Makinig sa inyong paligid. Kung may bigat kayong nararamdaman na hindi ninyo maipaliwanag, kung may presensyang tila bumabalot sa inyong tahanan, baka hindi lang ito imahinasyon. Baka may bagay kayong hindi pa naalis. At baka, tulad ng nangyari sa akin, kailangan niyong harapin ito bago mahuli ang lahat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Gabriel habang tinitingnan ang kanyang natapos na artikulo. Ito na ang huling bahagi ng kanyang kwento. Ilang sandali pa, pinindot niya ang key publish, at sa loob lamang ng ilang segundo, kumalat ang kanyang kwento sa buong internet. Kinabukasan, nagising siya sa tunog ng kanyang cellphone. Daan-daang notifikasyon. Ang kanyang artikulo ay nag-viral. Libo-libong tao ang nagbahagi nito, nagkomento, at nagsalaysay ng kanilang sariling karanasan. Nangyari rin ito sa akin. Hindi ko inisip na may koneksyon ang mga bagay sa enerhiya ng bahay ko, pero totoo. Minsan may lumang antigong orasan sa bahay namin, at pakiramdam ko may bumabantay sa akin. Tinapon namin ito, at biglang gumaan ang pakiramdam sa bahay. May ganitong maskara ang lola ko. Lagi akong may bangungot tuwing natutulog ako sa bahay niya. Sinira namin ito, at biglang nawala ang mga panaginip. Daan-daang kwento. Lahat ay may isang bagay na pareho, may isang bagay sa kanilang tahanan na nagdadala ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Habang binabasa niya ang mga mensahe, nakaramdam si Gabriel ng tahimik na kasiyahan. Sa wakas, hindi lang siya ang nakakaalam nito.
Ibinahagi niya ang kanyang kwento upang hindi na ito mangyari sa iba. Nang hapong iyon, lumabas siya ng bahay upang kumuha ng ilang gamit sa tindahan. Magaan ang pakiramdam niya. Para bang nalinis hindi lang ang kanyang tahanan, kundi pati ang kanyang sarili. Ngunit pagbalik niya, isang bagay ang bumungad sa kanya. Isang sobre sa harap ng kanyang pintuan. Walang sender. Walang pangalan. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi. Dahan-dahan niyang pinulot ito. Ang sulat ay katulad ng natanggap niya 5 taon na ang nakalipas. Binuksan niya ito nang nanginginig ang kamay. Sa loob, may isang piraso ng papel. May pamilyar na sulat kamay. Gabriel, nagising ka na. Ngunit hindi pa ito tapos. Biglang bumigat ang hangin. Ang tahimik na gabi ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na lamig. At sa kanto ng kanyang paningin, sa loob ng kanyang bahay, isang anino ang nakatayo, nakatingin sa kanya. Hindi pa tapos ang lahat. Nakahawak si Gabriel sa sobre, nalalamig ang kanyang mga daliri. Hindi na ito maaaring mangyari muli. Ngunit narito siya, nakatayo sa harap ng kanyang pinto, may hawak na liham na may parehong sulat kamay, parehong misteryosong babala. At sa loob ng kanyang bahay, isang anino ang nakamasid. Huminga siya ng malalim, sinubukang kalmahin ang kanyang sarili. Hindi na siya ang dating Gabriel. Hindi na siya ang taong takot sa hindi maipaliwanag. Ngayon, alam na niya ang dapat gawin. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang apartment. Tahimik ang paligid, ngunit alam niyang may kasama siya rito. Iniikot niya ang kanyang tingin sa bawat sulok ng bahay. Wala. Ngunit naramdaman niya ito. Isang presensya. Isang anino sa hangin. Sinara niya ang pinto, lumakad papunta sa sala, saka dahan-dahang binuksan ang sobre. Sa loob, isang piraso ng papel. May bagong mensahe. Hindi mo kami basta-basta maiwawaksi. Ang nakikita mo ay simula pa lamang. Buksan mo ang iyong mata, Gabriel. Sapagkat sa bawat bagay na itinapon mo, isang bagong anino ang isinilang. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi pa tapos ang lahat. Tumayo siya, lumakad patungo sa mesa at naupo. Ngayon, hindi na siya tatakbo. Hindi na siya lalaban sa dilim sa pamamagitan ng takot. Huminga siya ng malalim at sinindihan ang kandila sa altar na itinayo niya matapos ang lahat ng nangyari. Tahimik niyang tinanggap ang katotohanan. Minsan, ang anino ay hindi nawawala. Hindi ito isang bagay na maaaring sirain o itapon. Ito ay isang bagay na kailangang tanggapin, pakisamahan, at unawain. Ngayon, hindi niya na kailangang tumakas. Ngayon, handa na siyang harapin ito. Lumipas ang gabi. Sa labas ng kanyang apartment, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang figura ang nakatayo sa kabilang kalye. Tahimik itong nagmamasid, pinapanood si Gabriel sa loob ng kanyang tahanan. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa anino. Saka ito dahan-dahang naglaho sa kadiliman. Tapos na ba talaga? O ito ay isang panibagong simula? Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment ang ihanda ni Yay. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan.